your happy faith. Ngayong umaga po, ang pag-usapan natin ay inamarkatan ko siyang living in abundance of God's blessings. So, nais ko pong basahin natin ulit ang ating binasa ng ating kapatid kanina sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Sinasabi po dito sa Pilipino, Tagalog, at maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisigana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Shall we bow our heads? Father in heaven, thank you for the message we study today. Bless us as we continue with this study this morning. We pray that I will bless us with the Holy Spirit to be in our midst so we can understand the message that you're going to give to each and every one of us. Thank you, Father, for the promise that will be with us and guide us all along the way. In Jesus' wonderful name, we pray. Amen. Again, happy Sabbath. Living in abundance of God's blessing. Ano ba ang pagkakaiba pag sinabi ng kaibigan natin sa atin? God bless. At ang ibang mga Christians, kagaya natin, minsan nagsasabi na, good luck. What is the best term do you think for a Christian to say? God bless or good luck? Yes. Iba kasi ang bless or blessing, iba din yung luck. Yung luck ay may kinalaman dun sa swerte. Yata, yun tama. But blessing comes from the Lord. Bago tayo magpatuloy ay nais kong magkwento ng isang kwento. Ang isang intern ay na-assign siya sa isang medyo lalawigan na bahagi ng kanyang distrito. At sa kanyang pagdalaw sa kanyang isa sa mga elder, nakita niya na mayroong kabayo. Yung hindi man siya masyadong old, parang young, old. Sabi niya, uy, gusto ko magsumpay sa kabayo na yan ah. Sabi niya, pwede pa mag-testing. Sabi ng elder, sige, testing mo. Sabi niya, bago ka sasabihin mo lang sa kanya na, Alleluia, tatakbo na yan. Kaya sumigaw siya ng malakas na, Alleluia, at tumakbo yung kabayo. Pero sa kanyang pagiging kapanabik ka na pangsakay sa kabayo, hindi niya natanong kung ano ang magpapahinto nito. Malapit na siya sa bangin, sa kanyang pagtatakbo ng nandun siya sa taas ng kabayo. Sabi niya, ano ba yung gagawin ko? Hindi ko alam paano pahinto ito. Kaya nanalangin siya. Sa kanyang panalangin, napalakas din yung Amen. At doon sa Amen ay biglang huminto yung kabayo. At ngayong umaga po, medyo mahaba-haba yung ating pag-uusapan. Kung nais niyo pong magpapatuloy tayo, sasabihin niyo Alleluia. At kung gusto niyo pong huminto na, magsasabi lang kayo ng Amen. Amen? Alam ko amen, hindi sabihin ko tapos na tayo. Okay, so ito po ang karaniwan na ating nakikita sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Blessings. Ano ba yung blessings na sinasabi? Ito ay pag-aral natin ang buhay ni Hakub. Kung paano na sa gitna ng kanyang pagiging cheater, diba, ilang beses niya niloko yung magulang niya, si Laban, at marami pa, ay nagkaroon pa rin siya na tinatawag na abundance in God's blessings. So, kung tingnan po natin, Isaac married at the age of 40. Kung makita po ninyo sa Genesis 25 verse 20, nasabi po doon, nag-asawa si Isaac sa edad ng 40. Kumbaga sa ating panahon ay mga bachelors at large na siya nung siya nag-asawa. And
Pagkatapos na nag-asawa siya, hindi siya nagkaroon ng anak agad. After 20 years. Kasi nung pinanganak, si Jacob at si Esau, Isaac was already 60. So, ibig sabihin, 59 years old siya nung nagkaroon ng nabuntis yung asawa niya, nagkaroon ng twins. It's a span of 20 years bago siya nagkaroon ng kambal. And dito, makita po natin na the blessings of birthright. Ano ba itong blessings ng birthright? Sa mga Israel, kapag sila ay nagkaroon ng anak, ang panganay na lalaki ay siya ang tinatawag na magkaroon ng birthright. Siya may karapatan ng double portion of the inheritance. Siya rin ang may karapatan na magkaroon ng tinatawag na lineage leader at pati yung spiritual. So lahat po yun, ang blessings na binibigay ng magulang ay napakahalaga sa isang anak na lalaki. And kung makikita po natin dito, ay ang kambal na si Esau at saka si Jacob ay contrast ang kanilang personality. Si Jacob ay isang shepherd, naglalapati sa bahay niya sa tabi ng mga sheep. Samantala si Esau naman ay nandun siya sa gubat at nangangaso siya. At makita natin yung sibling rivalry because of parents' favoritism. Favorite ni Isaac, si Esau. Samantala ang favorite naman ni Rebecca, si Jacob. So, during the time ay kita natin, mababasa pa natin sa kwento na noong panahon na si Isaac ay matanda na, mahina na yung kanyang eyesight, sinabi niya sa kanyang anak na si Esau, punta ka at gumawa ka ng pagkain, yung gusto niya yung galing sa hunted na mga pagkain ng mga usang or anything na nandun sa gubat, at yun ay lulutuin mo sa akin, sabi niya, at ibibigyan ka ng blessings. Narinig ni Rebecca ngayon. Sabi niya, ako, bibigyan ng blessings si Esau. Sabi niya, kaya. So, ang ginawa ni Rebecca ay kinausap niya si Jacob, which Jacob did not complain. Sabi niya, luluto tayo ng venison. Kuha ka ng pinakamano na sheep, pinakabata doon at lulutuin natin at papakain natin sa papa mo. Pero before that, ay sa isang panahon nang umuwi si Esau na gutom, ay nakasumpong niya siya ang nagluluto ng, hindi ba, sopas, pero bean soup yun. At gutom na siya, bigyan mo ako. No, sabi niya, basta ipagpalit mo kaya sa akin yung birthright mo, bibigyan kita ng pagkain. Dahil si Esau ay gutom niya, wala na siyang choice, hindi niya nag-isip, sige na nga, sa iyo na yung birthright, akin na yung pagkain. So, ipagpalit niya yung pagkain. So, nung time na yun, ay nasundan yung pangyayari na yun na magkakaroon na ng blessing. Kaya sabi ni Rebecca, paano ako halata ng aking ama? Ako ay walang balahibo kagaya ng aking kapatid. Kasi si Esau ay hairy siya. Sabi niya, madali lang gawin yun. Kuha ka ng kambing. Kuha ka ng mga balahibo. Didikit natin sa iyong. So, ganito yung situation na gumawa ng paraan si Rebecca, kakutsaban niya si Jacob para ibibigay ang blessing kay Jacob. So, nung lumapit na siya, parang si Esau, parang hindi Esau ang boses mo. Jacob, hindi, ako si Esau, lumapit siya. At ang coat naman pala ni Esau ay kanyang sinuot. At nag-amoy siya? Amoy siyang hunter. Kaya sabi niya, naamoy ko na yung amoy. Sabi niya, sige, lumapit ka dito. And so God gave the blessings. So, ibig sabihin, ang blessing na yun na binigay ni Isaac kay Jacob ay dapat para kay Esau. So, makikita po natin the twist of history. Pero, kung titingnan po natin sa buhay
ni Jacob ay bumalik sa kanya yung panloloko niya. Kasi nung the time that Esau know about the blessing, ay hinanting niya na yung kapatid niya na papatayin. Kaya ang sabi ni Rebecca, you go to my brother's land, doon kay Laban, doon ka muna na manatili ng matagal bago umupa yung anger ng iyong kapatid. So, ito yung nagawa ng panloloko niya, nahiwalay siya sa kanyang pamilya. Pero, nalala niyo nung siya ay papunta doon, ay nagkaroon siya ng panaginip. Doon, he was shown the ladder that is going up to heaven. At angels are descending. Kasi doon pa nung na yan talaga, ano siya, he burst everything to God. Nag-pray siya sa Panginoon. Actually, binubus na yung kanyang sarili sa Panginoon. And God has a promise, I will be with you. Ako ay sasama sa iyo. So, yun di niya makalimutan yung lugar na yon kung saan nagkaroon siya ng panaginip at nangako ang Diyos sa kanya. God's promise to be with him. Pero kung titingnan po natin ang kwento, ang pag-alis niya doon sa lugar nila, punta doon sa kay Laban, doon sa kanyang magiging father-in-law, makita natin doon na it returned. The cheating na ginawa niya ay bumalik sa kanya. Paano yung nangyari? Nung siya ay gumawa ng promise na magiging asawa niya si Rachel, he was to serve 7 years. Itong taon siya magtatrabaho kay Laban na walang bayad at magiging asawa niya si Rachel. But on the day of the wedding, it was not Rachel was given to him. It was Leah. Si Leah, yung panganay na medyo may problem yung eyes. Si Rachel kasi maganda talaga. Kaya yun talaga yung kanyang sinusuyo. And he was cheated by his father-in-law. And during that time, nakikita natin na he has to work another 7 years. So ilang taon na siya magsisilbi ng libre? He has to serve 14 years bago niya maging asawa yung minamahal talaga niya na si Raquel. So makita natin dito na ang pangako ng Diyos sa kanya, hindi niya nakakalimutan. Your children will be like the stars of heaven. Ganun ang pangako kay Isaac, di ba? And then, nagkaroon siya ng maraming anak. He was blessed with children. He was blessed with mga tupa at kambing. Nung time na yun kasi pag maraming alaga kang hayop, ikaw ay mayaman. Pero naisip niyo ba kung ilang beses nanloko si Jacob? Ano kaya ilang beses kayo sa palagay ninyo? Once? Twice? Thrice? Ilang beses? Jacob cheated many times. Maraming panahon na siya ay nanloko. Kaya sa panahon na si Laban ay nag-aaway na sila sa kanilang mga tupa. Dahil dumadami ang tupa ni Jacob, dumadami din kay Laban. Nagkaroon sila ng agreement. Sabi niya, ito yung tupa ng mga puti at saka itim sa iyo. Itong mga may dumi at may batik-batik sa akin. So, yun ang kanilang agreement. Pero alam mo ba, during mating time, ang ginawa ni Jacob, habang kumakain, uminom yung mga kambing, tupa doon sa lugar na yon, ay nilagyan niya ng background na puti. Pero nilagyan niya ng mga sanga-sanga. Sanga-sanga ng kahoy para magkaroon ng mga lines na kaya at ang mga mahihina ay kayang nilagay doon sa kabila, doon sa white background lang, doon sa kay Laban. At marami sa mga ipinanganak na mga malulusog
ay yung mga may batik-batik. Yung sa kanya lahat yun. So, hindi, nung panahon na yun ay si Laban ay nag-iisip din. Sabi niya, bakit ganito? Ba't kapunti lang yung sa akin? At sa kanya yung marami. Kaya sabi niya, panahon na talaga na dapat ay hindi kami magsama. Pero nung panahon na yun ay, sabi niya, paghihiwalay na talaga tayo. Nagkaroon siya ng hiwalayan. Pero, pinabot pa rin siya ni Laban. Sabi ni Laban sa kanya, may kinuha ka, yung Diyos-Diyosan ko. Yung pala ay, nandun yun sa isang anak niyang babae, tinago. Sabi niya, naregla ko, hindi ako makaupo, hindi ako makatayo. Nandun pala yung molten image na dinadala. At wala nang kita si Laban. Pero, naloko siya kasi kasabot yung anak eh. Hindi, nagkasundo na lang siya doon na they are going to live with peace. So, sa panahon na yun ay habang Jacob ay nag-prepare para harapin ang kanyang kapatid na kanyang niloko, si Esau, ay nagpa-advance, sabi niya, mag-limit tayo sa ganitong, ang ginawa ni Jacob ay nagkaroon siya ng strategy, di ba? Inunan niya, sa unahan niya yung mga katulong, mga anak ni Leah, mga anak ng katulong ni Leah. Tapos pinakahuli ay yung mga anak ni Raquel, yung pinakamamahal niya. So sa halip na, sakaling magsagupaan man, ay maliligtas yung mga anak niya sa kay Raquel. Dahil yun ang pinakamamahal niya. At dito ay, sa isang panahon ay meron siyang na-enkwentro na isang tao doon sa lugar na yon habang siya ay nananalangin at nakipagbuno siya. So makikita po natin yun doon na nakipagbuno siya doon sa isang malakas na tao na hindi niya kayang lupigin till dawn. Okay, so Genesis 32:22-32, nakikita po natin dito ang nangyari. Sabi ng mga sa kanya, bitawan mo ako at pag madaling araw na, sisigit na yung araw, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako i-bless. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pagpapalain. Na-sense ni Jacob na ang kanyang kaalaban, yung kanyang kaaway ay hindi ordinaryong tao. Kaya ang ginawa naman ng kanyang kalaban, dahil hindi nga niya matalo-talo si Jacob, hindi siya binibitawan, ay anong ginawa niya? Doon sa kanyang ilalim ng kita, yung pigi, ay kanyang tinulak o tinusok. At iyon ay doon napilayan si Jacob. Pero hindi niya binibitawan. He really wrestles with an angel. Sabi sa Spirit of Prophecy, ang binanggit na angel yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon mismo. At hindi niya binitawan hanggat hindi siya binigyan ng blessing. So, sa madaling salita, binigyan siya ng blessing ng Panginoon. At dito makikita po natin, nagkaroon siya ng tinatawag na peace of mind, kapayapaan, after na siya ay nag-pray at nakipag-wrestle with the angels. Sabi dito po sa atin ay, ang mga panahon na tayo ay nagkaroon ng malalim na mga pasanin o problema sa buhay. We would also wrestle with the angel of God. We can makipagbuno tayo sa ating mga sarili sa pamamagitan ng panalangin. It was during the time that Jacob prayed to God earnestly that the angel appeared, or God appeared to him in the form of an angel. At dito po ay makita natin na ang buhay ni Jacob ay it was twisted. Pero kung titingnan naman natin, ang buhay ng kambal na ito, bago pa sila pinanganak, ano na yung nakalagay doon? Nakalagay doon nung bago pinanganak ay nung palabas na si Esau, si Jacob ay nakahawak sa kanyang sakong. And there was
also the message na ibinigay sa atin ng Panginoon sa kanila na ang the younger or the older will serve the younger. So, makikita po natin dito na kung hindi, dito sa Genesis 26:23, nakatala na doon yung advance na sinabi ng Panginoon. The younger will serve, the older will serve the younger. So, kung ginawa ni Jacob at ni Rebecca ang tinatawag na God's way, yung paraan ng Diyos, ay hindi sana nangyari yung mga bagay na nangyari sa kanya. Yung panluloko nila sa kanyang ama, sa kanyang asawa, at yung mga bagay na bumalik kay Jacob, sana hindi mangyari kasi nakatala na yun eh. It was already promised, okay. Bago pinanganak yung magkapatid, ay nakalagay na po doon sa Genesis 26, kung meron kayo banal na kasulatan, balikan po natin. Genesis 26, verse 23. Anong sinasabi po dito? (26, 23). Babasahin po natin. Sinasabi po dito, wait na, 26, 20. Parang mali yung aking dito. Okay. Pero dito rin sa area, dito lang malapit din dito yung pagkapanganak kay, dito, sa pagkapanganak ni ano pala yung pagkapanganak ni Esau at ni, okay. So dito po to, 25, 23 pala baliktad, 26. 25, 23. At sinabi sa kanya ng Panginoon, dalawang bansa ay nasa iyong bahay bata at dalawang bayan ay paghiwalayin mula sa iyong tiyan at ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Okay, that was the prophecy. Ito yung prophecy na binigay kay Isaac bago pinanganak si Esau at si Jacob. So, kung titignan po natin, kung ginawa lamang nila na mag-antay sa Panginoon ni Rebecca at ni Jacob, ang birthright na yun ay kay Jacob pa rin mapupunta. Pero ang ginawa, pinangunahan nila ang Diyos at sila ay gumawa ng natawag ng panloloko, cheating. So much so na naging ganun ang buhay ni Jacob. Buong buhay niya, nanloko siya at niloko. Pero dahil sa kanyang matintim na relasyon sa Panginoon, nung siya ay nagkaroon na ng mga anak, ay nagkaroon din ng panloloko sa kanya, ng mga anak niya. Sinabi, si Joseph ay pinatay ng hayop. Ito, ganun, wala na. At nagano siya, mourn for many days and weeks and months para doon sa namatay niyang anak na hindi naman totoo. So, Jacob was cheated also many times, even with the children na kanyang ipanganak sa kanya. So, makikita po natin dito na ang God's way, ito naman yung man's way. This is man's way, this is God's way. Ito yung paraan ng tao, ito naman ang paraan ng Diyos sa ating mga buhay. So kung tayo ay magkakaroon ng tinatawag ng choice, the choice, ang pagpipili po ay nasa atin. Sabi dito, choose wisely. So choose God's way. So sa ating buhay na pang-araw-araw, ay ito rin ang magiging challenge sa bawat isa sa atin. Gayahin ba natin si Jacob na pinili yung man's way o yung God's way na naka-prophesy na nung panahon na siya pinanganak, na naka-prophesy na siya ang
magiging leader of the family na iniwan ni Isaac, na siya ang magiging magkaroon ng blessing. So, kung ito ay kanyang ginawa, ay sana ang mga problems na to ay hindi na nangyari. So, ang sabi do, we could wrestle with God sa ating mga mithiin. We can wrestle with the angels sa pamagitan ng ating mga panalangin, sa ating mga pagpapakumbaba ng ating mga sarili, sa ating pagpili ng kalooban ng Panginoon sa ating buhay, ay makamit natin yung tinatawag na tagumpay. When my husband died, I was only 42. Ang asawa ko si Pastor Avi Denia ay naging pastor ng CLC. And she's only 43 years old na ako. Sabi na, napakabata pa. Tapos, at that was the time na parang hindi ko matanggap sa sarili ko. Kasi maliit pa yung anak ko eh. Grade 1, grade 3, grade 2, kinder, at saka grade 4 ang panganay ko. Sabi ko, Panginoon, anong gagawin ko? Bakit kinuha mo yung asawa ko? Bakit ako? I question, God, why me? Bakit ako? But then that was also the time na nag-iisip ako na, ano kaya, manghihina na talaga ako nito. Kasi nakadepende ako parati sa asawa ko sa worship, sa umaga, sa lahat. Ang asawa ko yung nag-lead. So wala na yung asawa ko. I was the one leading. I was the father, the mother of my family. And I was the one earning. Hindi naman malaki yung sweldo ng teacher, principal, kung tira naman ang sweldo sa private. Kaya sabi ko, Panginoon, and there was a time na nung sa EUP, sa mountain na nag-aaral ang anak ko, I have to shout in the middle of the night, doon sa ating gabi, nag-uumiyak ako sa Panginoon, Panginoon, 50,000 ang kailangan ng anak ko sa EUP. What is 50,000 in your eyes? You are the owner or the provider of the universe. Umiyak ako, hindi alam ng mga anak ko, ako yung pasay na umiyak sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, hindi ko pwede i-withdraw sila sa kanila Christian education. I have to fight for it. Gawan mo ng Panginoon para ang Panginoon. So during the time, nagpa-part-time ako ng canvassing. Malaking bagay yung canvassing sa akin. And at the same time, principal ako. Tapos, yun. And you know, after mga ilang dekada nakatapos din ng mga anak ko, ngayon ay dalawa akong registered nurse at isang licensed teacher. Sila lahat ay stable na. At kung balik-balikan ko yung mga nangyari nung panahon na yun, kung sumuko ako at hindi na nagpatuloy sa pananampalataya sa Panginoon, kung ako ay lumayo na sa Panginoon, maaaring hindi niyo ako makita dito sa harapan ninyo ngayon. I was challenged. And I challenge God. I challenge God, ito yung gusto mo, Panginoon. Bakit ako mag-surrender? Bakit ako hihinto? Kayo ang nangako sa akin. And your words, your promise is very important to me. Parati yun ang inanong sa Panginoon. Ang pangako mo, Panginoon, Jeremiah 33:3. Yan ay siguro 100 times na binanggit ko sa prayer. Call upon me and I will answer you and will show you great and mighty things which you do not know. Yung 50,000 na hindi sa Panginoon, kinabukasan was delivered by a person na matagal na hindi ko na-contact sa Amerika. He called me and said, may problema ka ba? Sabi ko, Kuya, may problema talaga ako. Ikaw ang sagot. Ha? Bakit ako? And I told him, well, please, sabi niya, give me 2 days, ibigay siya ng 50,000. Ganon kagaling ang Panginoon. Ganon katibay ang pangako ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya tayo ay magpagamit lamang tayo sa Panginoon ay gagamitin at gagamitin niya tayo. Kami ni Brother Jeremiah, nagbabas preaching kami. Pero ano na, supposed to be retired na, pero natutulong pa rin. Retired na, pero umakyat pa rin sa bus para mag-bus preaching. And we saw the people are very, very eager to listen.
Napakalo nila makinig sa mga salita ng Diyos na binibigay sa mga bus. Si Brother Jeremiah, minsan siya ang speaker, kami ang kumakanta, minsan ako ang speaker, ang mga kumakanta yung kasama namin. So when you are in the service of the Lord, ay gano'n na lang po ang blessing na ibibigay ng Panginoon sa inyo at para sa akin. At sa pagtatapos po, nais ko pong basahin ang isa sa mga pangako ng Panginoon. Choose wisely and choose God's way. Jeremiah chapter 7 verse 23. Kung meron kayong badalang kasulatan ay nais kong aniyahin kayo na buksan natin sa aklat ni Jeremiah. Jeremiah 7:23. Ako. Malapit na tayo magtatapos. Pwede na kayo mag-sigaw na. Hallelujah. Amen. 7:23. Ito po. Sinasabi po dito, kundi ang bagay na ito ay niutos ko sa kanila na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. At magsilakad kayo sa lahat ng daan na iniutos ko sa inyo, sa ikabubuti ninyo. So, sa Proverbs 10:22, ito po ang pinaka-last verse natin, Kawikaan, chapter 10, verse 22. Chapter 10, verse 22. Ng Proverbs. Okay, sinasabi po dito, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya dinadagdag ang kapanglawan. So sana pagpalain tayo ng Panginoon sa umagang ito. Ang pagsunod sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng ibayong kayamanan at hindi nagbibigay ng kalungkutan sa ating buhay. Kung tayo ay magtatapat lamang sa Panginoon, ang pangako niya sa atin na narito sa banal na kasulatan ay napakarami po. God has promises, has so many promises, 1,000 and more promises that we can claim from the Word of God. So ang pangako ng Panginoon kapag tayo ay nagtatapat sa Kanya, tayo ay pagyamanin ng Panginoon hanggang siya ay dumating sa mga alapaap na langit. Aking panalangin na pagbabalik ng ating Panginoon, lahat tayo narito ay kasama doon na magsisigaw sa Panginoon. Narito na ang aming Diyos na aming inaantay. Thank you.